bata pa lang ako, meron akong isang parang airgun na pistol. Binabaril ko yung yung mga coins or kumisan yung palitan ng posporo, binabaril ko siya sa yung pinakapula lang. So doon ko na-realize na marunong pala ako dahil doon sa airgun na nilalaro ko dati. Ilang taon nang lumipas, nakahawak na ng totoong baril si Jun nang minsang sumama sa isang kaibigang nag-practice ng practical shooting. Nakita ko, pumuputok sila, hindi sila tumatama. Sabi ko baka pwedeng makahiram. Di pinahiram ako. Nung tinamaan ko yung target, nagulat sila. Sabi nila, bakit marunong ka? Sabi ko, hindi ko rin alam. Kasi wala akong experience talaga sa real gun. Nang pumasok si Jun sa Army bilang isang reserve, lalong tumindi ang hilig niya sa pagpapaputok. Kaya naman sumabit siya agad sa mga kompetisyon. Hindi ko in-expect na mangyayari sa akin yun. Na first time akong lumaban, na manalo ako. Pangalawa lang ako. Kasi dahil sa yung gamit, hindi maganda yung baril ko, hindi pa siya maganda yung holster ko, yung magazine pouch ko, nahuhulog yung mga magazine ko, yung baril ko hindi ko mabunot. Kasi dahil sa yung mga low quality na ginagamit namin dati na rig. Hanggang sa nag-try akong gumawa ng sarili ko. Dahil may kamahalan ng sport, natuto siyang mag-improvise ng kanyang sariling gamit hanggang sa may makapansin sa kanyang kakayahan. Dito na nagsimulang humataw si Jun sa larangan ng practical shooting. Dati kasi hindi ko ma-afford yan. Hanggang sa meron isang friend ako na hapon na sabi niya, suportahan niya raw yung laro ko. Pero parang tuturuan ko yung isang friend niya. So hanggang sa tinuruan ko siya, nakalaro kami pareho sa Ecuador, yung World Show, nakapasok kami doon. Nung matapos yung competition na yan, doon ako nag-umpisa talaga mag-training. Nakaputok na ako kung saan saang laban. Sineryoso ni Jun ang practical shooting at kahit minsan hindi ito nagmintis sa kanyang pag-iensayo. Sa amin kasi, kadalasan ang training ko, puro cross training. Yung badminton is na pinakamaganda kong naging training. Kasi yung footwork niya nagagamit sa shooting, saka yung kilos mo mabilis. Sa weights, kailangan mo may mga certain muscle ka lang na dapat na improve. Kasi kadalasan sa shooter, magagaling bumarel. Pero sa umpisa, hindi yun, kasi ang laban namin hindi lang yung isang araw eh. Minsan mga 6 days ka sa world shoot. From the time na nagpunta ka sa laban, malakas ka hanggang sa makauwi ka. Stamina, napakahalaga niyan. Pero bukod sa tibay ng katawan, may isang matinding bitbit na bala si Jun sa loob ng firing range. Kadalasan kasi ang shooter pagdating sa laban, gustong-gusto lumaro pero hindi naka-prepare. Physically, mentally, yan ang mga problema ng shooter na sisira sila pagdating sa laban. Mahalaga, nakaka-focus ka. Makaputukan ng hindi ka nag-isip ng kahit na ano. So yun yung mga advantage ng mga matatanda na sa shooting na nakaka-focus sila at wala silang ganang iniisip. Unlike sa mga bata, minsan naglalaro lang. Mga batang tulad ng kanyang anak, upang magkaroon ito ng disiplina, focus at kumpiyansa sa sarili, maaga niya itong isinabak sa practical shooting competitions. Sabi ko, tumigil ka sa pag-aaral, mag-shooting tayo. Dahil siguro kulang siya sa exposure sa tao. Tinrain ko siya in 3 months before the World Shoot. Nung nakalaro siya sa World Shoot, doon ko nakita na nagbago yung pananaw niya. Kasi sa dami ng tao nakilala niya, marami siyang nakahalubilo. Kaya pagbalik niya sa school, medyo iba na. At least nag-aaral na siya compare mo dati. Nahiligan ko din dahil masarap. Tapos nadidisiplina din ako sa pagkatao ko. May action, kumbaga may discipline dapat din. Bukod sa disiplina, tinuruan din ni Jun ang anak kung paano irespeto ang baril at ang buhay ng iba. Pag sinabing baril, sports lang.
Dapat yung pinaka-goal mo dito is sports. Isipin mo rin ang baril, nakakamatay. Kung hindi ka masyadong mag-interest sa baril para papatay ka lang. Mas may recommend ko na mag-aral ng practical shooting. Kasi kung meron ka baril at hindi ka safe, hindi ka talaga sanay paggamit mo ng baril, very unsafe para sa'yo, pati sa family mo. Bukod sa ginto, utang rin ni Jun sa practical shooting ang magandang relasyon nila ng anak. Mas safe ka kung nag-aaral kayong humawak ng baril. Dati parang yung bata wala siyang interest kasi sa sports ko. Hindi kami halos nagkikibo ng anak ko dahil lagi ko napapagalitan, lagi siyang problema sa school eh. Pero ngayon kahit paano talagang banding namin, halos lagi kayo magkasama. Hindi mo maiiwan yan eh. Lagi nakasunod lang sa likod ko. Sa ngayon, parehong sumasabak sa mga international competition ang mag-ama. Si Jun bilang isa sa mga top shooters ng Philippine team at si EJ sa junior category. Dagdag pa ni Jun, kayang-kaya raw ng Pinoy na makipagpalitan ng putok sa larangan ng target shooting. Ang shooting kasi kahit na sino pwedeng lumaro. Kahit matanda ka na, capable ka pa rin maglaro ng shooting. Hindi, walang age limit kahit na ilang taon na. So kaya maraming Pilipino talaga na nagkaroon ng interest sa shooting. Dami ng sports na sumisikat ngayon like billiards, boxing, di ba? Yung dragon boat, so frisbee. So we'd like to be part of those sports na you can say Pinoys can excel at. Astig Trivia. Alam niyo ba na noong 1993, unang nagkaroon ng artificial climbing walls sa bansa? Ang mga miyembro ng University of the Philippines Mountaineers o UPM ang unang gumawa ng isang climbing wall sa loob ng kanilang campus. Naglagay sila ng mga handmade footholds at handholds sa pader ng kanilang university library sa UP na may taas na 70 feet.